Madaming ang bakla kayo sa puno! Alier Queen Bella Marie Francisco, 17 years old, stunner, from the way of Tinapang Salinas Festival of the Philippines, Rosario, Cavite. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Thank you so much for coming. This is Criza and Sigmund Luzon representing from the flag capital of the Philippines, Ingles City, Cavite. Thank you so much. I do believe in saying, beautiful face will change, a beautiful body will fade, but a beautiful soul will always be a beautiful soul. Thank you so much. Beauty and wit, she's ready to glow. Talented face with a heart to give. Serving the people love to live. She speaks with confidence. This is Erichel Cantla, 21, proud to represent lalawigan ng Cainta, probinsya ng Luzon. Kung kasalanan lang po ang pagiging bakla, ngayon pa lamang po, humingi na po ako ng kapatawaran. Kung ang aking kabaklaan ay siyang magpapasaya sa inyong gabi, maano pong humingi po ako ng isang masigabong palakpakan na may halong sigawan naman po dyan. Sa mga kapwa ko po kabaklaan, hindi ko naman po linalahat. Ngunit nawa po tayo ng nawa, daing po tayo ng daing na hindi po tayo nire-respeto ng ating kapwa. Ngunit babakla na tanong mo na ba ang sarili kung nakagawa ka ng tama sa tinatawag ng kapwa. Good evening, ladies and gentlemen! Happy Fiesta! Narito ako sa inyong harapan para hindi kutyain, laitin at pagtawanan. Dahil magiging parte ako ng kasaysayan dito sa barangay ninyong nasasakupan. Sabay-sabay po natin isigaw, Miss Pilipini Barbie M. Frigal na nagpatibok at nagbihag ng puso ni Richard Gutierrez na nagsasabing hindi lahat ng makinis ay kaaya-aya at hindi din po lahat ng maganda ay tapat. Ang tunay na ganda ay nasa asal at pagkatao. Ang kagandahan ay hindi sa mata nasisilayan, kundi sa puso't kaluluwang may bukal na laman. Yun lamang po, maraming salamat. Wala akong kailangang mamatay at wala na rin akong kailangang masunugan ng bahay. Dahil iba't ibang ngiti at iba't ibang ganda. Ngunit isa lang po ang patuloy na hangad ho naming mga bakla. Ito po ay ang pagtanggap at pagrespeto na magmumula pa po sa lalawigan ng Dasmariñas City for the last time. Wala ho bang palakpakan dyan?
wala rin hubang hiyawan dyan. Thank you so much. I've always believed that simplicity is beauty, and being simple is truly remarkable. My name is Miss Julia Garcia Masumsong. I am a 21 years of age tenor, hailing all the way from the Sport Sorteo Festival of the Philippines. I am all the way last from Carmona, province of Cavite. But tonight, allow me to share some of my triumphs. That yes, I am your Reina ng Turismo Cavite 2024. I am your Miss Trans Global Philippines Cavite 2025. But tonight, since this a battling of screen name, allow me to stand by the name, ang babaeng kalalabas lang ho sa bahay ni Kuya. The new It's Showtime host, your Visayas Island girl, your binibining Shubi Eltrada. Halapat naman po. Tonight, hayaan niyo pong mag-iwan po ako ng isang kasabihan na alam ko po ay inyong kapupulutan. Na minsan, mas pipiliin ko pa po na magpakatotoo kesa tumayo sa isang kasarian na hindi ko man po gusto. Once again, this is candidate number 5. Let the beauty bring begins. Thank you so much. Wala hubang hawak kahit saan. Wala hubang hiyawan siya. Leave the man a fish, well fed him for a day. But teach a man to fish, well fed him for a lifetime. My name is Ashley Valencia, 19, all the way from Langkanwa, city of Dasmariñas, province of Cavite. Tonight, this is the passion. Allow me to stand by the name, the one of the most beautiful faces of pageant industry, Miss Universe Philippines 2024, Miss Chelsea Manalo. Tonight is the gathering of all beauty icons battling for one crown and one title. And if the pageant begins, there's only one question, that who is the fairest of them all? Aanghin ko ba po ang corona, pera at palakpakan kung hindi ko naman po matitikman ang inyong kapitan? Ako po'y hindi sikat, pangalan ko po'y hindi alamat, pero ako po'y minsan nyo nang napanood sa isang misteryosong palabas ng tagisan ng Talino at Ganda, ang Miss Q&A Season 3 Daily Winner from It's Showtime. My name is Samaya J. Laksintaba. I am your Miss Gay Area C, second runner-up, Best in Talent. I am your Miss Gay Salitran 3, first runner-up, Best in Talent. I am your Miss Gay Paliparan 1, first runner-up, Best in Talent. I am your Miss Gay Windward Area C, third runner-up, Best in Talent. And now, I am recently crowned your Miss Gay Langkaan Uno 2024 title holder, Best in Talent. Sana naman this time, judges,
Best in swimsuit naman. Just mark my number because I will give you a great show to remember. Why Best in Talent? Sit back and relax. Good evening. Ang hindi pumalakpak, kamukha ko! Ito po, ang tunay na ganda, mula ulo hanggang paa. Hindi po ako isang diwata, ako isang manikang nagsasalita. Oh yes, ano dahil member ako ng Budol Gang. Ako po, si Bea Bunda, a.k.a. Ariel Arila, ang mananahing kontisera ng Dayjong Apparel Incorporation sa Rosario, Cavite. At ako po ang baglang minsan na tumutong sa entablado ng Miss Q&A August 18, 2017, Season 1 at December 30, 2018, Season 2. Hindi ko man bumabot ang antas sa inyo ng tunay na ganda, ipikit nyo na lang po ang inyong mga mata dahil walang pangit sa taong di marunong mangusga. Magandang gabi. I'm sorry for the later drunk because the floor is kind of sleepy. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Brenda Alexander Fox, 25 years of age, hail from Manuyuno, Las Piñas City. I took Bachelor of Arts Secondary Education, major in Social Science at the University of Perpetual Health System Delta, Las Piñas City. I am a proud trans mommy and also an educator in my own way. And tonight, since this is a beauty pageant, let me stand with your Supernational First Runner-Up 2023, your Miss Pauline Amelix. Pauline Amelix saying just good evening and enjoy the rest of the show, and I'll be back. Thank you so much. Everyone into the panel of judges. My name is Jenia Bermudez, 18 years old, from Honat 1, Purok 3. And I thank you. A pleasant evening, ladies and gentlemen. This is Christian Pakulan, a 23 years old licensed fashion designer by profession. But tonight, since this is a respectable beauty pageant, allow me to introduce to you the Miss Universe, Miss Winwin Marquez. Winwin Marquez na nagsasabing ang kasikatan ng tao, ang kayamanan na ating natatamasa dito sa ating mundo ay lumilipas. Pero ang kabutihan ng ating puso ay patuloy na mananaig at mananaig kahit tayo wala na rito sa mundo. Kaya piliin natin maging mabuti dahil kung ano ang pinapakita natin sa mga tao ay nagre-representa kung ano ang ating personalidad. Maraming salamat po. Modern Filipina Festival. May Festival. It's a modern day festival that could be a combination of these elements, potentially describing an event
with bath-themed decorations or activities, possibly within a specific game or community on online gaming. Celebration of Isilang Cavite, Philippines, that highlights the town's natural beauty and its associations with pearls, symbolized by the phrase Pearl of the Orient. The festival features a variety of activities, including colorful mass, street dances, and a festive in 80s. The festival's name is a portmanteau of mass, meaning crowd, the Paru-Paro Festival. The Paru-Paro Festival is the official festival of Dasmariñas City, Cavite. It celebrates the city's founding anniversary and its transformation from a barrio to a city. The Paru-Paro Festival. A confetti is thrown to symbolize good luck, fertility, and happiness. Designer, John Sancho. Festival. The Dinagyang Festival. The Dinagyang Festival celebrated every fourth Sunday of January. Colorful, elaborate costumes and headdresses, and rhythmic drumming. The Dinagyang Festival. The Angel Festival. The Angel Festival is a vibrant celebration in San Rafael, Bulacan, Philippines. Held annually on September 29 to honor Saint Raphael, one of the 7 archangels. The Filipiniana Festival of Bulacan can refer to 2 things: a celebration featuring traditional Filipino clothing, or Filipiniana, or a broader festival showcasing Filipino cultural heritage. Many Filipino festivals incorporate Filipiniana attire, especially during events like the Flores de Mayo or Santa Cruzan, where women wear the iconic Maria Clara gown, and these festivals are vibrant displays of Filipino identity, often featuring elaborate costumes, traditional dances, and music. The Hermoso Mucho Colores Festival. The Hermosa Mucho Colores Festival is held in Zamboanga City, also known as Fiesta Pilar. It's an annual mushroom celebration in Zamboanga City, Philippines. It honors the city's patron saint, Nuestra Señora la Virgen de Pilar, or Our Lady of Pilar. The white Filipiniana symbolizes the culture and tradition as it embodies the characteristic of modern-day Filipinas, symbolizing purity and cleanliness
has been reflected to Immaculate Heart of Mary. Nagkari ang nagsinadya sa barangay Alibis, Pinghalos, Nagyaw Festival. And a chaotic yet joyful atmosphere. Thank you, candidate number 4.
ito ay para sa mga taong habol ng habol sa taong hindi ka gusto. Halika, maglaro tayo. Maglaro tayo ng tago-taguan. Pagbilang ng tatlo, magtatago na. Isa, dalawa, tatlo. Pero teka, magtatago pa ba ako? Eh nung nasa harapan mo lang ako, di mo na ako makikita. Paano pa kaya pag nagtago pa ako? Walang sa-isang ang tulig na taguan. Kung wala naman sa plano mo, na ako'y matagpuan. Para saan pa ang pagtatago ko? Kung iba naman ang hinahanap mo. Pagod ka na ba sa larong tagu-taguan, pwede naman nating palitan ng habol, habulan. Pero huwag kang mag-alala sa larong ito, ako naman ang saya. Hahabulin kita ng hahabulin habang hinahabol mo siya. Ayoko na, pagod na ako. Ibahin naman natin ang laro. Maglaro naman tayo ng tubang preso. Akala ko sa nabili ko, panalo na ako. Pero hindi pala. Dahil ako ang nagsilbing lata. At ikaw naman ang nagsilbing chinelas ng sanhin katumbang. Mga mahal kong manonood at mga hurado. Malungkot man po ang aking talento. Nais ko lamang po sabihin sa inyo na huwag po tayong matakot magmahal. Dahil darating din po ang tamang panahon na makahanap din po tayo ng taong magmamahal sa atin. Kaya naman, nais ko pong ipakilala sa inyong lahat, mga mahal kong manonood at mga hurado. May jowa po ko, almost 1 year and 3 months po. Ng taong tatanggap sa akin kung sino ako at kung ano ako. Kaya naman binigay niya po ang taong tatanggap sa akin. Kaya sa mga kapwa ko LGBT, huwag po tayo matakot. Dahil sabi ng nila, God is a perfect time. Thank you. Please, para maniwala kami. Ay, tara. Is yet to know me. I'll grow up for everything to taste the sweet. I taste the pain. I'm rising from then through it all. This is what you need. I want one more with Yes, natin natin mga kamay. we're more than Mas uwi na. all I could be. When all of my dreams are hardly away, and the answers are all up to me. Give me one moment in time, when embracing, when that's okay. Ano yan? Music daw, music. Music.
Claim that love you never let me feel. I should have known. You know I gotta let it go. And you know I'm out of love. Set me free. Just show me the way. In my life, I can't think of. Said I'm out of love. I'm very humbled to share na dati po akong barista sa isang bar. Dati po ako nag-a-assist ng mga kandidata, just like what we see in the backstage. But look at me right now. I am a beauty queen. Isa na po ako sa pinapalakpakan. Isa na po ako sa pinagpupuyatan. At hindi ko po sinabi sa aking pagpapakilala, because at kilala ho ako ng ibang tao, that this transgender woman is the future transgender teacher. Hindi ko po sinabi sa pagpapakilala ko dahil ayokong palakpakan niyo ako dahil guru ako. Gusto ko palakpakan niyo ako ngayon kasi baklang guru ako na nangangarap. Buksan ang isipan ng iilan na hindi na kami baklang pang parlor, hindi ko po minamaliit. Baklang makeup artist, we are a teacher, we are a doctor, we are a lawyer to conquer the fear that they have as a part of the LGBTQI+ community. And last, a simple talent man, sir. Kami pong mga bakla ay parang 1,000. Kahit tapak-tapakan nyo, lukot-lukutin nyo, we are forever priceless of the eye of God and of the eye of people of watching tonight. Ma'am, this is my first time to do that talent tonight. Kaya sa lahat ng nanay at tatay na nanonood ngayong gabi, na kapag may anak po tayong batang bakla, huwag natin siyang bubugin. Pag-aralin natin siya. Baka yung binubugbog mo, tinatadyakan mo, yun ang mag-alaga sa'yo sa oras na nakahimlay ka na. Because I am very humbled to share, ma'am, this beauty pageant is my bread and butter.
napag-aaral ko ang sarili ko, nabigyan ko ng magandang kinabukasan ng mga magulang ko. Hindi ako perpektong tao, ngunit naniniwala po ako na ang kasarian ko ang mamumutawis sa lahat ng mga tao na hindi kami sakit. And that our purpose is to be loved and to be accepted. Thank you, people of Dasmariñas. Ako ho si candidate number 5 na nagsasabi, the third gender will always be remain standing at all. Thank you so much. Maraming salamat, candidate number 4. Sasabi ka sa Ito po ay aking talento. Inaalay ko po sa mga magigiting nating OFW na nagsigpalaparan sa ibang bansa upang mataiguyod ang kanilang mga pamilya. Especially po sa aking inaalay ko po na nandun siya sa Saudi ngayon. Hindi ko po alam kung kumakain na siya, kung okay lang po ba siya. Kaya sa lahat na magigiting nating OFW, mabuhay! Thank you po. May
so much. Magnanaisin ko pa pong magmukhang katuwa-tuwa at madungi sa inyong harapan. Maimulat ko naman po kayo sa mundo na para sa mga kababaihan, iwasan po natin ang pagkitil ng buhay sa inyong mga sinapupunan. Dahil bawat dugong lumalabas, iba-ibang pangarap ang nawawala. So please, stop abortion. Magandang gabi! Thank you so much! Thank you so much. Muli, good evening po sa inyo lahat. Kung magandang umaga. Hindi po talaga ako medyante at hindi ko po talento ang pagsisinungaling. Ako po, si Ariel Badilla Bastera, isang high school graduate at kumikita naman po na minimum sa EPSA Rosario Cavite. 26 na taong mananahi sa pabrika. Ngunit, kulang po ang sweldo ko para sa aking pamilya. At bilang isang bakla, ang mga Miss Gay lamang po ang natatanging ng isip kong paraan para dugtungan ang maliit na kinikita ko sa pabrika ang aking pinapasukan. At ang tanging maihandog ko lamang po sa gatong uri ang patimpala ay iparinig ang awit ng aking tunay na pagkatao. Musika, maestro. Mga minamahal ko po manonood, marami napakasigilan po ng aking talento. But the important message of my talent is, it's about time to return the unconditional love given by our mother. Sila po ay nagpakahirap sa atin sa siyam na buwan sa kanilang sisipupunan. Inalagaan po tayo, baby, 1 year old, 2 years old, until maging teenager tayo. Minsan pa nga hanggang pag-asawa natin at magkaapo tayo. Nakagabay pa rin sila sa atin. Daing tayo ng daing sa ating mga ina, sa ating mga nararamdaman sa buhay at mga pagsubok natin sa buhay. Ni minsan ba, pumasok ba sa isipan nyo, tanungin sila,
Kamusta ka, nanay? Minsan ba naisip nyo na ikaw umiiyak ng isang anak sa isang kwarto? Nanay mo ba? Umiiyak din ba? Lahat tayo, maraming pinagdaanan sa mundo nito. Pero minsan, I know most of the audience right now, they never ask kamusta na ba ang iyong nanay? Kamusta na ba o ang iyong lola? Because they are the most stronger person that we'll know in this world. And I believe that this image that I will show you, it is a image of mother and a child. I know it's not a good image, but then again, there is a message in it. A mother holding a child and it says, I love nanay. And again, this talent, I already dedicated it to all the nanay in the world, trans mami at sa lahat na napagpapakananay. Good evening. Maraming salamat. Ginawa ko po yung talentong ito hindi upang pagtawanan or naigit ng kahit na sino. Simple lamang po ang ibig sabihin ng aking talento. Kaming miyembro ng LGBT community ay may dalawang uri ng personalidad. Kami ay kaya namin maging isang babae. Kami ay may pusong babae na kayang magmahal ng aming mga pamilya. May pusong babae na kayang sumuporta sa aming mga sinusuportahan sa buhay. At kaming mga miyembro ng LGBT ay parang isang tunay na lalaki. Tunay na lalaki na kahit higit pang maging isang tunay na lalaki sa pamamagitan ng pagiging totoo sa aming mga sarili. Dahil kami ay kaya maging tatay sa mga tao na nangangailangan ng tulong.
kaya namin maging pundasyon at kaya namin magbigay proteksyon sa mga tao, higit sa lahat sa aming mga pamilya. Dahil wala nang higit na maging tunay na lalaki sa isang kaya namin mga bakla. Dahil kami ay kaya namin bigyan ng proteksyon, pahalagahan na ang aming mga pamilya. Yun lang po at maraming salamat. There you have it, mga Brightest colors fill my head away.
malalim na buwagi, kaya namin ang winasan matawanan, kaya namin ang matang pinluhan, kaya namin ang pusong inagalakan, pagtusok layuan mo ako. Di kayang sabihin na ako'y di madadalamig. Makikipusap sa buwan, himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng isang himala, kasalanan bang humingi ako sa langit ng. What is your opinion with same-sex marriage and why it is important? What is your opinion with same-sex marriage and why it is important? Actually, I'm a bit disagreeing with the same-sex marriage, even though I'm part of the LGBT community or the rainbow community. But since my opinion is asking and it can be scored, I more agree on civil union. Like I mentioned earlier, I'm a trans mommy. So, all the benefits na pinaghirapan ko sa aking trabaho, mababaliwala lang siya. So, ganun pa man, mas agree ako sa civil union because masasakop niyo yung mga ganung bagay. Even my partner, I almost 7 years, I have a live-in partner almost 7 years, and the benefits of both of us, mababaliwala lang din siya. Hindi siya mapupunta dun silang puntong bata. So, then again, if we're gonna say same-sex marriage, it is a union in a church between men and women. But then again, I'm more on civil union because it will benefit us. It will benefit us on the rainbow community. Let's just say, for example, in the life experience that we have, in the reality, my partner and I, we have a property investment or car. Hindi siya mapupunta sa kanya. Mababaliwala lang siya. So that's more on civil union. Because in marriage, sakop din siya. It's just that when we say marriage or same-sex marriage, it is a ceremony together with your family or relatives and with the witness of our God. So I'm more on civil union, and that is my opinion. Thank you so much. Sepu. Good morning. Hi, good morning. Candidate number 7, Good right? morning. Okay. Here's your question. Which famous LGBT member inspire you the most and why?
Thank you so much. The LGBT person that I inspire most is definitely the accomodable queen, Miss Vice Ganda. Dahil as working for 13 years in a comedy bar as a stand-up comedian, in-idolize ko siya, hindi lang dahil magaling siya magpatawa. Dahil nagsimula siya sa mahirap hanggang na-reach niya ang tagumpay niya at pangarap niya. Nung yumaman siya, hindi niya lang ginamit ang kanyang yaman sa kanyang negosyo at sa pamilya. Bagkus, ginamit niya ang kanyang boses for those boys who are actually unheard, for those LGBT members na hindi naririnig. Hindi maririnig si Samaya dahil hindi ako sikat. Marami kami mga pinaglalabang mga LGBT na hindi naririnig. Dahil alam naman po natin, 80% dito sa Pilipinas, hindi patanggap ang LGBT. Because I always believe, if you really accept us LGBT, we are protected by law. We are not accepted for the meantime. Because if we are accepted, once again, we are protected by law. We are just like tolerated. So again, ladies and gentlemen, I inspired more on Vice Ganda because powerful, very rich LGBT member. At higit sa lahat, ginagamit niya ang platform ng television para marinig ang lahat ng hinaing ng LGBT community. Hindi siya tawaging mama, meme, or meme Vice kung hindi siya walang kapangyarihan. Kaya, judges, pasensya na, but I really idolize Mary Vice Ganda. Thank you so much. That is my direct answer to your direct question. Good morning. As an LGBT member, how would you help mitigate the spread of HIV/AIDS? Okay. Bilang isang high school graduate, syempre po, Tagalog na lang po ang pipiliin ko. At bilang isang LGBT, ang payo ko lang pong ibigay na payo para sa lahat. Kailangan lang po natin tanggapin ang istorya ng mga taong nagkakaroon ng HIV dahil hindi lahat ng tao pinili ito at ginusto ito. Nagkataon lang na nagkaroon sila dahil hindi sila naging maingat o nagkaroon ng pagkakataon ibinigay sa kanila dahil ito ang pagsubok ng may kapal. Hindi po natin sila pwedeng husgahan. Ang dapat natin gawin, yakapin at pakinggan dahil ang boses nilang natatakot pwedeng huminga ng maluwang at ano nilang tanggapin sa sarili nila. Nagkaroon man sila ng HIV, kaya nila mabuhay katulad natin na may pagmamahal sa sarili, sa pamilya at ang katapusan, Diyos lamang magbibigay ng tuldok sa ating buhay. Maraming salamat. Honorable Judge, Mr. Justin Ria. Hello, good morning. Good morning po. Okay, this is your question. What role should social media play in advocate for LGBT rights? Ano po ba ang role ng social media para ipagpatuloy ang LGBT rights? Simple lamang po, sa bawat paggamit natin ng social media, dapat meron tayong tinatawag na respeto at pag-iingat sa mga nilalagay natin sa social media dahil hindi natin alam kung ano nga ba ang impact nito sa nakakabasa. Dahil ang social media ay wala pong emosyon. Ang social media po ay pwedeng paniwalaan, most especially ng mga bata. Kaya dapat po sa mga tao na nagpo-post ng kung ano-ano, dapat think before we click dahil minsan po ang boses po natin ay tunay na mahalaga at importante sa mga nakakabasa. Kaya mas piliin po natin na mag-post ng kung ano lamang ang totoo, mag-post ng kung ano ang mga mas makabuluhan at most especially gamitin po natin ang social media dahil ang LGBT po ngayon ay humaharap sa tinatawag nilang HIV and AIDS awareness. Ito po ay tinatawag nilang silent epidemic last month dahil unti-unti pong tumataas ang estado ng numero ng mga tao nagkakasakit ng HIV. Kaya po natin gamitin natin ang social media upang maging awareness sa mga tao na pwede nating mabawasan ang numero na unti-unti tumataas every month sa pamamagitan ng dapat tayo ay may alam at gamitin natin ang social media upang mas makaabot sa mga tao na hindi pa masyadong alam ang HIV dahil mape-prevent natin ang HIV sa pamamagitan ng safe sex, knowledge, and action. Thank you so much. I have my own question here, okay? Okay, listen my question please. In your present status, what is your proudest accomplishment? Again, in your present status,
what is your proudest accomplishment? Thank you for the wonderful question. You know what? What is the achievement or the proudest moment that I can achieve with? Ako po ay isang working student po. Dahil po ako ay isang broken family po. Proud na proud po ako sa sarili ko. Dahil sa bawat struggle o bawat problemang kinakaharap ay kinakaya ko po. Opo, ako po yung nagpapaaral sa sarili ko. At lalong-lalo na po, ang pinaka-proudest moment po ay ang makapagbigay ng inspirasyon at kasiyahan sa inyong lahat. Tulad na lamang po ng patimpalak na ito. That's why that is the proudest moment that I can achieve with myself. And I thank you. I have picked the remarkable judge, Mr. V. Mora. I have shortened the question. What is beauty if you think you are ugly? They always say that the word that comes from our mouth is considered to be a power. And it is a high time for us to educate not only the viewers but most especially the youth of this generation for us to distinguish the difference between being beautiful and being ugly. In a common way, we always believe that being beautiful is having a beautiful face, a perfect body, a perfect figure. But definitely, let us always consider and come to our mind that beauty is substantial. Meaning to say, mayroon po tayong tinatawag na kagandahang panloob at kagandahang panglabas. Lagi nating papamutawi higit kailanman sa ating isipan na ang pagiging pangit ay hindi ang magbibigay sa iyo ng definisyon bilang isang tao. Hindi mo kinakailangang isipin na ikaw ay pangit. Marahil hindi perpekto ang lahat ng nasa mundong ito, maging ikaw o ako, ngunit ipamutawi mo sa iyong isipan at sa loob ng iyong kalooban na ang pagiging maganda higit kailanman ay hindi nangangahulugang maging perpekto ka sa paningin ng iba. Because when you are beautiful inside, it will radiate outside. And by that, you will shine your own light, you will shine from within. Thank you. Maraming pong salamat. Tatagalogin ko. Babasahin ko muna yung question. My question is, how can we promote equality in conservative country or community? In Tagalog, paano mo maitaguyod ang pagkapantay-pantay ng isang konserbatibong bansa o komunidad? Sorry po. Paano mo maitaguyod ang pagkakapantay-pantay sa isang konserbatibong bansa o komunidad? Thank you for that wonderful question. Paano ko ba mapantay-pantay ang isang bansang konserbatibo? Yun po ay ang aking advokasya. Yung advokasya ko po is Gosh, please! Yun po yung advocacy ako po ay so 9, 8, 7, 6. Yun po yung advocacy ako to support youth, LGBTQI+ community rights, to create safe working with youth alive, to create safe and fight discrimination. Alam po natin lahat sa iba't ibang bansa dito sa atin, dito sa mundo ay may kanyang-kanyang konservatiya. Yun po ay ang And I thank you. And I thank you. ayun lang po, maraming salamat.
Hello po, and palakpakan naman natin yung mga kandidato na nagpamahal sa kanilang talino. I could judge Chatro Azul Rosa. Hello po, ma'am. And good morning po sa ating lahat. Nowadays, the increase of HIV case in the Philippines is 57% a day, diagnosed a day. As a member of the LGBTQIA community, how will you help to decrease the rapid case of HIV in the country in your own way? Thank you so much to the beautiful and interesting questions. Since I am the last one to answer the question, allow me to say that hayaan niyo po kung maging isang buhay na patotoo na ang pinakamagandang sagot na mamumutawi ngayon sa kandidata ay hindi manggagaling dito. At hayaan niyo pong manggaling sa aking puso. The question that was given to me is, the HIV or AIDS is being increasing so a day. How can I convince the people that to stop and be knowledgeable enough when it comes to the HIV? Allow me to say that when we say HIV or AIDS as a human immune deficiency syndrome, and when we say AIDS is acquired immune deficiency syndromes, I would like to say first that why we are always pointing out the LGBTQI+ community when they hear the word HIV or AIDS, na kapag narinig natin ang HIV or AIDS, bakla agad ang pwedeng magkasakit nito. One thing that I would like to let other people know, to be an educated to each and everyone, simple, I will educate the women and men that the HIV is not just a part of the LGBT, it's for everyone to have a safety space, each and everyone. Why do I say so, ladies and gentlemen? It's not my being cliche that in social media, 500% of the younger generation is being experiences of HIV. Yung ilan kababaihan, dahil maraming mga kababaihan na nagiging sex worker. Second, there are younger generations, dahil maraming mga kabataan na sinusulsulan ng mga some people to do sex. But one thing that I would like to let other people know, I advocate him that sex is not a joke. Na ang pagtatalik ay hindi isang sagot para maibsan ang iyong nararamdaman bilang isang tao. Because at the end of the day, ma'am, to those HIV and advocate, that 90% of the people is not dying for HIV. Why? Because 90% who are experiencing HIV or AIDS are dying in the depression and anxiety. Natatakot at nagpapakamatay sila sa sakit kasi akala nila walang lunas. Hindi sila nagpapacheck. Pero kung alam nila, just like you, ma'am, you are an advocate for HIV. Kung alam nila na may gamot at pwede tayong matulungan ng gobyerno, maniniwala sila na hindi sila magtatakot at magtatago sa isang sakit na dapat pandirian. To simplify my answer, be knowledgeable enough because knowledge is the best prevention to the HIV infection. Thank you so much. Palagpakan naman natin si Kristen, ang ating fourth runner-up. Congratulations, candidate number 12, ang ating Queen Water at makakatanggap na Sash Crown Flowers and 2,000 cash. Second runner-up, our second runner-up is no other than, with an average score of 81.30%. Our second runner-up is candidate number 4, Shanika. Once again, to receive our first runner-up. And our first runner-up with an average score of 88.73%. Our first runner-up is candidate number 11, Micah.
first runner-up will be crowned as Queen Earth and will receive 7,000 pesos. Ang kauna-unang Queen of the Highlands 2025. Walang iba. Ashley! And ating Queen of the Highlands 2025, Queen of the Queens, with an average score of 89.53%. Mga kaibigan, ang ating kauna-unang Queen of the Highlands is no other than candidate number 5, Julia! Once again, the Queen of the Highlands 2025, Queen of Queens, will receive 10,000 pesos. Our crown, additional cash prize coming from Barangay Captain Amog. Maraming salamat po. And of course, lahat ang bumubuo ng Queen of the Highlands 2025 sa ating mga organizers, si Carl, si Bryce, si Max, si Barbie, si Chris. Maraming salamat. Of course, sa ating mga board of judges. Maraming salamat. Of course, lahat ng mga nandito ba, maraming salamat po. This has been your host, Ricky. Maraming salamat po.